Alam niyo, napaka-relax na mag-testify ni Jiniel. Parang inihingi lamang kami habang ikaw ay mag-testify. Pero inaabangan ko na, sabi ko, parang sa pelikula ang tagal doon. Climax part parang inihingi lang tayo. Pero pagdating doon sa climax part, I can still remember nung time na yon. Lumapit sa akin si Jiniel at ang sabi niya sa akin, Pastor Paolo, can we pray for this? Because I'm afraid. Bakit sabi nga afraid? Afraid. Sabi niya, takot po kasi ako, Pastor Paolo. And then I remember when we start praying na mawala yung cyst. Alam mo, we are praying for something impossible. Can you tell to your person, God is the God of the impossible. And lo and behold, after the check-up, dineclared, gulat na gulat yung doktor. Kasi I can still remember that time. Pwede pa na pa natin si Jesus. I can still remember that time, ang sabi ni Jiniel, ay yun daw pong pang-ultrasound, talaga namang ibinakon na dito sa minsan niya, parang kinakayod niya. Tapos sabi ng doktor, bakit wala ka nang makita? Imagine niyo po yan. So, isa lang po ang ginawa ng Panginoon ng miracle. If that is a miracle. Gusto kong sabihin sa'yo, ano man yung kinaharap mo ngayon sa buhay, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Excited po ako ngayong gabi. Dahil alam ko po, may matinding gagawin ng Diyos sa atin. Alam niyo po, kahit na sinabak natin yung matinding traffic, kahit na parang kanina, nag-stuck tayo sa traffic, pero na nandito tayo ngayon, I'm so thankful po sa Panginoon. Na po, by the way, before po ako magpatuloy, gusto ko pong sabihin sa inyo na ready-made, available na po for download, yung ating pong e-book na From Guilt to Glory. Ito po yung message natin ng Last 10 Connect. At kung hindi nyo pa po na-download, this is free. Kahit scan the QR code at ready-made, available po ito pong ating bagong e-book na ito. Moving forward, I'm so excited because we are in the part 2 of our A-Good series for the month of May entitled Arise, Shine. Noong nagdaang pong 10 Connect, pinag-usapan natin yung part 1 na tayo po ay tinatawag ng Panginoon na lumapit sa Kanya. At dito natin inaral yung sinasabi ng Hebrews 4:16 na sabi po doon, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Alam niyo po, nung time na yun, nung the last 10 Connect, tinatutunan po natin na hindi tayo matakot sa paglapit natin sa Diyos. Amen po ba? At ngayon po, part 2, pag-uusapan natin, sabay-sabay natin basahin ang title, Wow! God's not done with you. Hindi pa po tapos sa atin ang Panginoon. Marami po sa atin ang nabubuhay na ang pakiramdam niya, tapos na ang Diyos sa Kanya. Alam niyo po kung bakit? Gawa ng failures. Gawa ng delays, gawa ng weaknesses. Pero napakaganda ng sinasabi sa atin ng Philippians 1 verse 6. At basahin natin. Ang sabi ng Philippians 1 verse 6, and I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Pwede po ba ulit tayo mag-pray? Can I invite everybody to please bow their heads and close their eyes and let us pray once more. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, we thank you, Lord God, for your message, Lord God, at this very moment. We thank you, Lord God, sapagkat hindi ka patapos sa amin at nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi hawak mo, Lord God, ang oras na ito para kausapin kami at para palakasin kami. Hayaan mo po, Lord God, ang mamuli ng mga distractions na maaaring nasa puso at isip namin. Hindi, Lord God, nito, Lord God, ma-overcome. At hindi ito makaka-overcome sa napakatinding kilos mo ngayong gabing ito. Maraming salamat po. Reveal to us, Lord God, your word. And let your word, Lord God, Panginoon, katagpuin ang lahat ng pangailangan namin ngayong oras na ito. We thank you, Father God. We honor you and we bless you in Jesus' name. And everybody say, Amen, 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 amen. Palapakan natin ang lahat ng Jesus. Gusto ko po sabihin sa ating lahat dito na hindi pa po tapos si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin.
Bakit po, Sir Paulo? Kasi dumadating sa buhay natin, kapag dumadating tayo sa mga trials, dumadating tayo sa mga delays, o dumadating tayo sa mga pagkakataon na tayo nade-discourage, ang pakiramdam natin, tapos na si Lord sa atin. Pero ngayong gabi ito, gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa na ang Diyos na nagsimula ng magandang bagay sa atin, ang siya din magpapatuloy at tatapos ng kanyang magagandang sinimulan. Basahin natin yung sinasabi. Oh, by the way, before natin basahin, tingnan niyo po itong litratong ito. Ito po ay bahay. Bago po nag-create ang bahay na ito, may plano. Tama po ba? Bago siya nakitayo, meron mo ng plano. Ibig sabihin, may sinundan. May sinundan guide. Pinagplanuhan. Ano pa? Ito pong bridge na ito. Ito pong bridge na ito, bago nakitayo, may nagplano. May architectural team. Merong engineering team. At lahat po ay sininsin ang bawat detalye para magawa ito pong bridge na inyo pong nakikita. Ako po'y naniniwala, hindi naman ito itinayo ng isang araw. Maging ang bahay na inyong nakikita, hindi din itinayo ng isang araw lamang. Anong ibig sabihin mo, Pastor Pao, at bakit mo pinapakita itong mga litratong ito? Kasi, yung nagsimula po nito, ng structure na ito, tinapos niya yung trabaho. Alam mo, pwede sa bahay di ba? Pwede din sa bridge. Ay, ito pa. Kaya mo yung pinapanood natin na pelikula, may gumawa. Sino po yung mga kaedad ko na napanood itong pelikula ito? Taas ang kamay! Yun, mga John Lloyd, at saka mga Sarah Geronimo. Alam niyo po kami ni Ate Rudy, certified, parang kamukha ko ata yung parang pinakuha niya na lang, bibit-bitin ko si Ate Rudy na ganyan. Alam niyo po, kahit itong pelikula, may nagsimula. Ibig sabihin, may nagsulat, may nag-produce, at may gumawa. Again, bakit ko ito pinapakita sa inyo? For one good reason. Dahil, yung nagsimula sa kanya, tinapos nila. Eto ngayon Ang pakiramdam kasi natin, minsan, sa buhay natin, tayo ay unfinished business. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Ang hirap kapag dumadaan tayo sa ganyan. Bakit? Kasi kapag dumadaan ka sa mga time na akala mo tapos na si Lord sa'yo, aba, iisipin mo, parang wala na atang magandang mangyayari. At ang matindi nito, kapag gano'n na nasa isip natin, ang pakiramdam natin tapos na sa atin ang Panginoon. Pero hindi Ang sabi ng Philippians 1:6, babalikan ko yung verse sa ating pagpapatuloy, and I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finished on the day when Christ Jesus returns. Ang ganda din po na sinasabi ng Psalm 138 verse 8, at basahin natin ito. Ang sabi ng Psalm 138 verse 8 ay ito, the Lord will work out His plans for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, for you made me. May mga times ba na pakiramdam mo tapos na ang Lord sa buhay mo? May times ba na pakiramdam mo parang tumigil ng gumawa ang Diyos sa buhay mo because ang dami-dami mga failures, ang dami-dami mga naranasang problema? O may dinadaanan ka ba ngayong problema na ang pakiramdam mo, silent si Lord sa'yo? Gusto kong sabihin sa'yo, pag may mga silent moments sa buhay mo, hindi nangangahulugang tapos na si Lord sa'yo. Pwede ba kausapin mo yung katabi mo? Alam mo, maniwala ka. Sabihin mo, maniwala ka. Maniwala ka. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Tapos si Lord. Sabihin mo sa kabilang katabi mo, nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang. Yung magagandang bagay. Magagandang bagay. Sa buhay mo. buhay mo. Pwede ba natin pala si Jesus? Bigyan ko kayo ng revelation. God's not done with you. Kaya ang pag-asa mo, hindi dapat humihinto. Hindi dapat tumitigil.
Amen po ba? He started the good work, or He started the work, He will finish it. Eto ngayon. Why do we think God is done with us? Latag muna natin ngayon. Bakit ang pakiramdam natin? Tapos na sa atin si Lord. Number one, because we have repeated failures. Alam nyo, dito mga nagdaang buwan, ang dami ko nakaka-counsel. At alam mo, ang mga counseling na akin na-encounter ito. Pastor Paul, nagkamali uli ako eh. I messed up too much. Sa tingin ko, tapos na sa akin si Lord. Alam mo, ang totoo? Hindi. Look at Pastor Paulo. Kapag dumadating sa time, sinasabihan ka ng iyong konsensya, o dumadating sa time, may bulong sa iyo ang kaaway at ang sinasabi sa iyo ng devil ito, hindi na pwedeng kilusan ng Diyos ang iyong sitwasyon. Alam mo, mas lalong kinikilusan ng Diyos ang iyong sitwasyon. Alam mo bakit? Because He wants to distract you about the truth na ang magandang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos ay hindi pa tapos. Everybody mga Pastor Paulo. I grew up in a dysfunctional family. Kami naman po ay hindi broken family. Pero ang kilos namin para kaming broken family. Magkasama naman po ang nani at tatay ko. Kami naman magkakapatid ay nakatira sa isang tahanan. Kami naman on the physical eye ay mukhang buo. Pero ang problema ay ito. Because of anger in the family, my father is always, alam mo yun, bitter, resentful, at wala akong naalala ng pagkabata ko, kundi lagi siyang galit. At naka-apekto yun sa relationship namin ng buong pamilya. Bakit, Pastor Paulo? Because walang communication sa aming family. And what I know is this, dysfunctional ang pamilya natin. And I remember, nung nakakilala ko sa Panginoon, I have one prayer, Lord, hindi ka matapos sa buhay ko, nagsisimula pa lamang yung magagandang ginagawa mo, at kahit yung aspeto ng buhay ko, which is the family, alam ko kikilusan mo. Everybody know what Pastor Paulo. Ang Diyos po, hindi selective. Pwede po ba natin tawagin mga magulang? Ang inyong po mga gawing buligid, kayo masyado na po nagtatakuhan. Thank you so much for taking them. Balik po kayo ng tingin sa akin. Ang Panginoon, hindi po selective sa pagkilos sa buhay natin. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Pansin ko lang po, napakaseryoso nyo talaga. Amen. Hindi ko alam kung nakikinig talaga kayo. May paano ganit po ba kayo sa akin? Pwede po ba makikingiti naman? Pwede po pala po natin naman ang pasisya. Ito yung truth. Hindi po selective ang Panginoon sa pagkilos niya. Amen. Anong ibig sabihin mo, Pastor Paulo? Kapag ang iyong buhay ay na kay Kristo, kikilusan niya ang lahat na aspeto ng buhay mo. I remember the time when I started attending church, lagi kong prayer request kapag nagpapa-altar call ang pastor, lagi kong prayer request my family. And I remember before, very persecuted ako nung naging born-again Christian believer ako. I remember yung father ko, sinasabihan sa akin, huwag mo ako ma-invite sa church na yan. And I remember before, nagsuntukan pa kami ng aking kapatid. Kasi sabi niya, parang pinagpalit po kami, o iniwan po kami, something like that. And I remember the time when I always come to the presence of God, I'll be asking the Lord, Lord, kilusan mo po itong sitwasyon ito ng aking buhay. Again, hindi po selective ang Panginoon kapag siya'y kumikilos. Amen. Anong ibig sabihin ko selective? Habang pina-workout niya yung aking personal life, ay kumikilos din ng Panginoon sa aking family life. At habang kinikilusan ng Panginoon ang aking family life, kinikilusan ng Panginoon ang aking character life. At habang kinikilusan ng Panginoon ang character life, kinikilusan din ng Panginoon ang ministerial life, ang social life, pati yung romantic life ko po noon, yung aming relationship kay Ate Rudy, kinikilusan ng Panginoon. And I remember this. I have one prayer to God at ang sabi ko, Panginoon, fix my family.
Because my family was and is dysfunctional. Lo and behold, dumating yung time. Wala akong nakitang pagbabago. But I still keep coming and coming to the presence of God. Still coming and believing and praying. And then one day, kindly say one day. One day. Sabihin mo sa katabi mo, one day. One day. Isang araw na lamang po, nagulat ako. My father spoke to me and said, anong oras yung service niyo? Sabi ko, Tatay, 8 o'clock. Pero yung hapon, ako magpipreach. 5. Sabi ng tatay ko, sige, punta kami. At bigla na naman po akong napagganyan. At ang tatay ko, ang sabi ng tatay ko, maligo na lahat. At ang akin ay naligo. At ang aking kapatid ay sa'yo naligo din, si mamang aking ate. At hindi ako nakapaniwala kasi akala ko tapos na. Bakit? Nagsalita kaya nung tapos ang tatay doon. At alam mo, sabi ng father ko ito, huwag mo akong makisasama-sama dyan sa iyong church. Kung ano ka paniniwala, yun na yun, hindi ka mamatay ako. At sabi, hindi ko na masabi sa tatay ko, Tatay, the reason why I'm inviting you is not to change your religion. The reason why I'm inviting you because I want you to know a relationship in Jesus Christ. Ano pa natin si Jesus? And lo and behold, nakita ko na lamang po kami, nandun kami sa old church pa. Katabi ko ang tatay ko na magkatapang-tapang, at katabi naman niya ang aking inay na lagi sila magkaaway, pero nung time na yon, hindi sila magkaaway. At ini-expect ko na nung sasakay sila ng sasakyan, ang bagal-bagal mo kumilos, kasi laging gano'n ng tatay ko eh. Sabihin sa nanay ko, ang bagal-bagal mo kumilos, ang tagal-tagal mo gumagana. Nakakita na ba kayo ng asawang nag-uusap ng gano'n? Tapos ang nanay naman bigla siya magsasalita, Eh, nais na kayo gamit eh, parang, ano ba naman yan? Magpusisi ko na nga lang, parang dami kong bakit pa. Pero nung tayo ngayon, wala akong narating kahit ano. And I can still remember, sobrang bibig pa sa aking memory, I'm standing beside my father, my mother, nandito yung nanay ko, tapos nandito yung kapatid ko. Kung ako nagkakamali, nandito ata si Ate Rudy sa kabila. At sila po, kami po yung nag-worship, at ako po yung iyak lang sa Panginoon. Fast forward! Sa mga sumunod po na buwan, eto na dialogue ng aking tatay. Ilagay mo ngayon sa YouTube, yung kay Renito. Ay, makikinig. Sabi ko, sige po, edi sinend up ko naman. Hanggang alam niya, nakita ko na eto. Nagbagong ugali. Amen. At ito yung pinakamatindi. Nung nagkasakit ang aking father, na ako po ang nag-alaga sa kanya, December, there's this one time na kami po ay nag-usap. At nung time na yon, siya humingi ng tawag sa akin. At habang umiiyak, nasabi ng tatay ko ito, JP, napakadami kong pagkukulang na nagawa sa'yo, napakadami kong kasalanan na nagawa sa'yo, humingi ako ng tawad, patawanan ko ako. Patawanan ko. Pero baka natin sa Jesus. Bakit ko ito tinatestify sa inyo? Kasi hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hindi pa tapos si Lord sa family mo. Hindi pa tapos si Lord sa relationship niyo mag-asawa. Hindi pa tapos si Lord sa business mo. Hindi pa tapos si Lord sa career mo. Hindi pa siya tapos. Nagsisimula pa lamang siya. Palagpakan mo naman ako sa Jesus. Can you invite the keyboardist, please? Akala kasi natin tapos eh. Akala kasi natin kapag nagkamali tayo, nasira natin ang plano ng Diyos. Tingin kayo kay Pastor Pao. Kung nagkamali ka, hindi ka ganong makapangyarihan para baguhin ang plano ng Diyos. Do you believe that? Kung nagkamali ka, Pastor Pao, I'm doubting God right now. Then,
certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returned. Itutuloy niya. At kapag sinimulan niya, tinatapos niya. Isang reason pa kung bakit tayo ang tingin natin, iniwan na tayo ng Diyos o tapos na sa atin ng Diyos. Ito, because of the delay. Because of the silence. Nothing's happening. Walang nangyayari. Siguro nakalimutan na ako ni Lord. Tingin kayo kay Pastor Pablo. Nakakita na ba kayo na nag-e-exam? Na maingay ang estudyante? O nakakita na ba kayo na nag-e-exam? Na yung teacher, salita ng salita? Wala. Kapag nag-e-exam ka, eto ang nangyayari pag nag-e-examination. Ikaw ay kumukuha ng test. At ang teacher, nandoon sa unahan, tahimik. Gusto kong sabihin sa'yo, baka may dinadaanan ka ngayong pagsubok na ang pakiramdam mo, tahimik si Lord. Bakit ka ng Pastor Paula, nagpipray ako, pero parang hindi ako nagpipray through. Gusto kong sabihin sa'yo, baka nasa exam ka. Kasi pag time ng exam, ang teacher, tahimik. Pero eto, dahil nasa loob ka ng classroom, sagot ka ng teacher. Tama ba? Look at Pastor Pam. Sa time ng pagsubo ka, sagot ka ni Lord. Amen. Pwede mo pala tumama si Jesus. Silence is not absence. God often works in the unseen. Hindi ibig sabihin tahimik ang Diyos, wala sa doon. I remember it. Because of my relationship to my father, akala ko, tinanggap ko na hindi na magkakaayos yung relationship namin. Lagi ko sinasabi nun kay Ate Ruthie, mahal siguro, kailangan ko nang tanggapin, gano'n na talaga ang tatay patungkol sa akin. Gano'n na talaga siguro, hindi talaga kami magkakaayos. Siguro darating na lang kami sa magkakaintindihan kami pero hindi na kami magkakaayos. That's always my mentality. Pero alam mo, hindi pala gano'n. Kasi nung time na tinanggap ko si Jesus, hindi niya nilubayan yung aspektong yun ng aking buhay na kahit ang pakiramdam ko, ako na mismo yung lumabay. Sabihin mo sa katabi mo, gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, yung aspeto ng buhay mo, Ang aspeto ng buhay mo, na nahihirapan ka, nahirapan ka, kumikilos ngayon si Lord. kumikilos ngayon si Lord. Palapakan natin si Jesus. Amen. Bakit ang pakiramdam natin, inabandon na tayo ng Panginoon? O tapos na sa atin si Lord? Number 3, because of comparison with others. Pastor Pao, naiingit ako doon. Kasi ang tingin ko sa buhay nga, nagpapatuloy. Bakit ako parang tumigil? Hello? Alam mo, yung mga taong kinaiingitan mo na nakatingin ka sa malayo, nasabi mo, sana ako na lang siya, ay nakatingin din sa iba at sinasabi niya na sana ako siya. Amen? Kaya hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo. Bakit? Kasi nga, eto, hindi pa tapos sunod sa'yo. At meron siyang gagawin. Yung timing ni Lord sa'yo maganda. At yung timing mo, unique. Yung timing, halimbawa nito, palapakan natin ang sigas mo. Thank you for the presence of God. Woo! Thank you Lord for your presence. Yung timing ng Lord kay Anthony, magkaiba sa timing ng Lord kay Coach Paul. Magkaiba sa timing ng Lord kay Reyna, kay Jason, kay Trisha. Magkaiba sa timing ng kay Jolino. Magkaiba sa timing ni Brother Ron. Magkaiba sa timing ni Danuel. Magkaiba sa timing ni Winder. Magkaiba sa timing ni Jerry Lee. Anong ibig ko sabihin? Lahat ay may kanya-kanyang timing. At ito ang assurance ko sa iyo. Kapag ikaw ay nakapanood
we're praying eh. Lord, ano yung gusto mong baguhin sa amin ngayong oras ito? Alam mo yung maintindihan mo? Kasama mo si Lord doon sa laban mo. Alam mo, kailangan kong paulit-ulitin na sabihin na hindi ka niya bibitawan at hindi siya kagaya ng tao na nang-iiwan ng mga project. Maaari din mga proyekto ang tao, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, tulay na hindi natapos. Pero si Lord hindi ganun. Si Lord, kapag kumilos, tinatapos niya. Kaya kung may sinimulan si Lord sa'yo na maganda, tatapusin niya hanggang dulo. Amen. Amen. May problema kayo mag-asawa? Nangangaliwa yung asawa mo? Nagmamicrochip ang asawa mo? Gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa tapos ang Diyos sa asawa mo, kikilusan ng Diyos ang buhay ng asawa mo at magiging tapat mo din siya sa'yo. Amen. Amen? May pagkakataon ba na parang ang pakiramdam mo? Tapos na siguro kasi parang wala na eh. Parang imposible na eh. Alam mo ako ako'y natutuwa palapakan nga muna natin ng Diyos. Nakita ko si Nita Irene, nakaabot. Alam mo, last campaign yan tonight. Tama ba ako? Tonight ba bukas? Saturday. Alam mo sa biyaya ng Panginoon, dito mga nagdaan, kahit po yan yung time na nangangampanya, at biyaya ng Diyos at talagang pumupunta sa APA. Bakit? Nagpapa-feed. Sige pa napakanasan ng Diyos. Natutuwa ako dyan kay Cap Marvin. Dalawa po dito ang barangay captain natin sa AP. Si Pangulong Zairil ng Biloto, palapakan natin si Sheila. At si Pangulong Marvin. Alam ko po ang buhay nito eh. Yan po ay nagsimula ng magsasampagita. Yan ay nagsimula ng magsasampagita sa may Basilica. Nagsimula yan ng sobrang talaga namang grassroots. At nakita ko din po yan ang umaattend dito before. Na yan po ay na-attend lamang sa gilid-gilid. Nakita ko po yan eh. Yan si Pangulong Marian, si Marvin. At alam mo ba sa biyaya ng Panginoon? Dinala ng Diyos dun sa kanyang divine destiny. Gusto kong sabihin sa iyo, ganun din ang Diyos sa iyong buhay. Palapakan natin si Sheila. Nakita ko si Ma'am Sheila. Ay, bless na buhay ni Ma'am Sheila. Si Ma'am Sheila started attending AP January. I know yung mga laban na pag nagsisharing po kami, ano yung mga laban na kinaharap niya. Pero one thing I admired sa kanya pong buhay, kahit ang hirap, alam niyo po, hindi kakasabi ko at ano sasabihin sa akin niya, Pastor, paano ko may ginagawa sila? Alam niyo po, nakakatuwa yung mga faith na gano'n. Nakakatuwa yung mga faith na alam niya hindi po tapos si Lord. Nakakatuwa yung mga pananampalataya na alam niya na kahit madilim, ay may nangyayari maganda. Natutuwa ako dito sa mag-asama kay Maris at kay Bon. Yung po'y kasama ko sa Anytime Fitness. Yan, kasamahan po namin yan mga nag-gym. Pag nagsesharean kami, pwede ba tumaas ang kamay si Maris at si Bon? Huwag na kayo mahiya, mga kaibigan po namin yan. Palapakan naman natin ang Diyos sa buhay nila. Ako'y natutuwa sa faith na mag-asama yan eh. Natutuwa po ako dyan sa faith ng mga yan because pag kami po yung magsha-sharing, laging meron yung positive note na ganito. Pastor Pa, laging sasabihin sa akin ni Maris, Pastor Pa, basta alam namin kasama namin si Lord. Eto kasi yung pangit na sitwasyon, hindi yung nagde-determine ng katapusan ng kilos ng Diyos sa'yo. I tell you, pagpapangit na ng pagpapangit ang sitwasyon, palapit na palapit ka sa breakthrough mo. Si Jinjen, yung time na yun, na nagte-testify kanina. Tuwa-tuwa talaga ako sa testimony ni Jinjen, parang hinihilangan ka. Pero pagdating doon sa climax part, yun na. I remember noon ang daming kaba na tinake nito si Jinjen, ang daming kaba, ang daming takot. Dahil nga pag nalaman ng sis, ang alam mo agad dyan ni cancer. Pero kahit takot siya, lumapit siya at sinabi niya sa Panginoon, Lord, hindi ka
ka pa. At alam mo, natanggap niya? Miracle. Everybody look at Pastor Pao. Wala ito sa aking outlining. Everybody look at me. Pag yung pangako ng Diyos at yung pananampalataya mo nag-meet sa gitna. Ano daw? Nag-meet. Halimbawa, nakikinig ka kayo ng message. Habang nakikinig ka ng message, nabubuhay yung faith mo. Pag nabuhay yung faith mo, at yung message ni Lord, nag-meet sa gitna, doon nangyayari yung mga imposibleng bagay, nagiging posible. Amen. Wala pa nga si Jesus. Nung isang araw po, meron akong pinag-pray, papakamatay. Hindi ko mapapagin yung pangalan. Siya yung papakamatay. Nagpaalam na yun dun sa asawa. At ang sinabi dun sa asawa ay, please, ako desidido na. At nung kausap ko, ito ang sinabi niya sa akin, Pastor Pao, ewan ko po ba nung time na yun, bigla na lamang pumasok sa isip ko na, tawagin ko kaya si Pastor Pao, masabi ko kaya. At nung time po yung pumunta po sila sa bahay. At alam niyo po, nung nasa bahay, yung lalaki, iyak na ng iyak kasi sabi na, ang gulo-gulo lang po kasi Pastor Pao. Ang tingin ko po kasi nasa dulo na. Pero ano ba sabi ko sa kanya? Ang Diyos ang nagsasabi kung nasa dulo na. At ang sitwasyon mo, hawak niya, wala sa dulo, nakampante ka. At ano niyo po ang nangyari? After you mag-pray, naliwanagin ang isip. And we have a follow-up counseling po sa susunod. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Ano ba talaga yung pangako ng Philippians 1:16? Ano mo, makaranig ka dito. Eto. What does Philippians 1:16 really promise? Simulan natin. Balikan natin itong verse. Philippians 1:6, sorry. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returned. Isa-isahin natin. Ano ibig sabihin, I am certain? Tingin kayo dito, I am certain. Ang ibig sabihin po ng I am certain ay ito. Nanggaling yan sa Greek word na piedo. At ang ibig sabihin ng piedo, fully persuaded, confident in God's faithfulness. Look at me. Ang sabi ni Apostle Paul, I am certain that God who began the good work within you will continue His work. Si Apostle Paul ay fully persuaded. Look at me. Pag sobrang hirap na ng sitwasyon, mas lalo daw kumikilos si Lord. Amen. Pag sobrang sikip, pag sobrang dilim, na-share ko to company Toko sa TETR, Matrix. Ito yung aking na-share. Dun sa RM, saka dun sa Tricon. Alam na iba sa inyo ito, ulitin ko lamang for the benefit of others. Ang nanay ko ay nagkakasakit sa isip before. Ang nanay ko ay classified na upper. Meron siyang mental health stability. Actually, hindi nga stable, very unstable. And I remember the time, umiinom ang aking nanay ng pampatulog. Pero ng time na yon, nung mga early 2000, ang gamot sa mental health ay napakatindi ng overdose. And I remember the time when I started to come to the Lord. That was my biggest problem also. Imagine niyo kung gaano ka-dysfunctional, ano? May problema na ako sa pamilya, nagkakasakit man sa isip ang aking nanay. Naalala ko dati, tumatakbo yun ang uputuban. Tumanan na sa second floor. Grabe, ang bata ko ka nun, high school pa lang ako nun. Trauma ako. Kasi nga, grabe ang nararanasan ng aking nanay. And I remember that time, uminom siya ngayon ng pampatulog. Naku, na-overdose. Para sa robot. Nandun siya sa may dining area natin. The memory is so vivid. Tinawag ka ako, sabi mo sa akin, JB! Na-overdose ako, ang sama ng pakiramdam ko. And you know what, ay sura ng nanay ko? Ganito,
And that time, anong gagawin ko? Wala akong alam gawin. Alam mo, ginawa ko lamang, tumakbo ako sa nanay ko, at hindi ko alam, bakit ako nagsabay, kami dalawang tumatalon. At alam mo, habang siya tumatalon din ako, ito lang sinabi ko, Panginoong Jesus, pagkainin mo po ang nanay ko. And I'm praying for something impossible. But, the Bible says, I am certain that God who began the good work within you will continue His work and it is finally finished on the day when Christ Jesus returned. Alam mo yung nangyari? After 10 minutes, na kami sigaw ng sigaw, ang nanay ko, biglang tumigil. At ang sabi niya, nag-iba pa karamdam ko. At alam ninyo, wala yung overdose niya. Pwede ba natin pala And I keep coming to the presence of God. I testify ko na po sa inyo at testify ko na ulit. Bumalik ako sa aming bahay nun. May asawa na po ako. Nag-testify sa akin ng nanay ko, JP, yung iniinom ko na gamot, na 3 tabletas, 2 na lang. Yung bumalik na buwan, yung iniinom ko na 2 na lang na gamot, 1 na lang. Hanggang dumating po yung pagsunod kong pagbalik, ang sabi sa akin ng nanay ko, JP, hindi na ako umiinom ng gamot ko. Wala pa ka naman natin si JP. Wala ka naman naman. Certain! Kaya gusto kong sabihin sa'yo, ano yung problema mo? Dalhin mo sa liwanag na Jesus. Amen? Dalhin mo sa liwanag ni Lord. Malapit na po ako matapos. Bukayin pa natin. And I am certain that God who began. Ano ibig sabihin ng began? Nung nire-research ko po ito, ang ibig sabihin ng began, sabay-sabay, basa, enerkomai. Yan po yung Greek word. At ang ibig sabihin niya sa Greek ay ito, God initiated the process, not you. Ang gumawa ng pagsisimula, si Jesus. Kapatid, ako excited sa miracle na tonight. Ako excited sa mga breakthroughs na hindi mo dati natanggap na kaya mong tanggapin ngayon kasi ang Diyos na nagsimula na mabuting bagay sa iyo ang tatapos ito. Amen. Wala pa kami si Jesus sa malakas. Baka ang struggle mo ay yung tanggapin ka. Baka yung struggle mo ay yung isiksik ang sarili mo sa buhay ng ibang tao. At dahil ginagawa mo ito, palungkot ka ng palungkot. Nagiging man pleaser ka. Ang gusto mong maabot, yung standard na dapat kasama ako doon or parang habol ako ng habol. Alam mo, hindi eh. Bibitawan mo yun. Bibitawan mo yung mga struggle na gano'n. At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ako ay pinalaya mo, may ginagawa ka sa akin, at yung ginagawa mo sa akin magandang bagay, hindi ko kailangan hanapin sa buhay ng iba. May cycle ka ba na parang pabalik ka na pabalik sa lungkot? Masaya ka ngayon, malungkot ka bukas. Masaya ka ngayon, malungkot ka bukas. Lagi kang distracted ng mga bagay sa iyong buhay. Gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos na nagsimula, God initiated. May sinisimula magandang bagay ang Diyos sa iyo. Kaya gusto kong sabihin, kung pakiramdam mo, parang tapos na. Kay Lord, hindi pa. Sabi mo sa katabi mo, kung pakiramdam mo, parang tapos na. Kay Lord, hindi pa. Malapit na ako matapos. Ano yung sinimulan niya? That you are certain na sinimulan ng Panginoon. Eto, good work. Anong ibig sabihin ng good work? Dito ko po tatapusin. Ang ibig sabihin ng good work ay ito. Ergon, yung kanya pong Greek word, ergon agaton. Your salvation, your growth, purpose, your maturity, your stability, your hope, your future, lahat yan ay good work. At ang good work na yan, si Lord
ang nagsimula. At kung sinimulan niya ni Lord sa buhay mo, ipagpapatuloy niya. Nagbabayad ka ngayon ng utang? Gusto mo maging debt-free? Gusto mo wala kang loans? Gusto mo yung business mo? Hindi yung parang bayad ka na ng bayad ng interest? Alam mo ang gagawin ng Lord sa'yo? Siya yung tatapos sa mga bagay na sinimulan niya at magkakaroon ka ng stability. Amen. Kaya kapag tinignan mo ngayon, yung I am certain that God who began the good work within you, sinisimulan niya sa loob. Alam niyo, pwede na yung oras sa ito, lahat may answered prayer na. Oh, pwede lahat, tanggapin na natin yung answered prayer. Pero eto, sige nga, balikan natin si Jesus. Pero grabe na naman kung kumalapas sa Panginoon. Ito tuloy mo lang talaga eh. I-enjoy mo ang pagbabago ng character mo sa loob. Amen. Bakit? Kasi habang nasa process ka, na dumadaan ka doon sa sitwasyon, problema, challenge, may binabago siya sa loob. Amen, di ba? Amen. Kaya niyo pa po ba? Lahat nga ng kaya pa po tumanggap, pumalapag po malakas kay Jesus. Dito ko na po tatapusin. Ituloy natin sa part 3. Within you. Ang pagbabago ng Diyos sa'yo, sinisimulan niya sa loob. Takot ka before, tumatapang ka. Worried ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nasaan si Julino? Julino, taas ang kamay. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Julino. Julino, pwede ka ba tumayo? Yan. Pumaway ka sa kanila. Yan. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Julino. Alam mo ito si Julino, nakakilala ito si Panginoon. He was invited by his best friend. 2003. Doon nakakilala siya ng Panginoon. Sobrang on fire siya. May mga dinaanan si Julino sa buhay niya na rough road. Hindi madali. Pero meron akong isang nakita sa kanya na kinilusan ng Diyos ang kanyang loob. Natang mga tayo na nag-uusap kami na sinasabi niya, Pastor Pao, ang hirap po talaga ng dinadaanan ko ngayon. Pero ngayon, kahit mahirap ang aking dinadaanan, alam kong nakasandal ako kay Jesus. At alam niyo po, I just pray one of these days, by the testify na sa atin completely yung kanyang pinagdaanan. Pero eto, to cut the story short, kahit habang dumadaan doon sa mga time na yun, nagtitiwala siya at naniniwala siya na yung Diyos na nagsimula na magandang bagay sa buhay niya ay kapat din Diyos na tatapos doon sa magagandang bagay na sinulan ng Diyos sa buhay niya. And you know what's happening right now? Nakatayo siya. May challenges man. Pero he's always saying, mas kaya po ng Diyos ko kasi malakas ang aking Diyos. Amen. Can I invite everybody to please stand up, please? Psalm 138 verse 8. The Lord will work out His plans for my life. Ang ganda na. The Lord will work out His plans for my life. At ang plano ng Diyos sa iyo ay maganda. Ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi para ipahama ka. Ang plano ng Diyos sa iyo ay para magpalain ka, hindi para magkasakit ka. Ang plano ng Diyos sa iyo ay higit na mas maganda sa plano na iniisip mo. Tingnan kayo kay Pastor Paulo. Mag-isip na kayo ng pinakamagandang plano na kaya mong isipin. Isip na yun kung ano yung pinakamagandang plano mo. At gusto kong sabihin sa iyo, hindi pa din yung tatapat sa napakagandang plano niya sa buhay mo. The Lord will work out His plans for my life, for your faithful love, O Lord, endures forever.
Kapag pakiramdam mo, masasagad ka na, hindi ka masasagad kay Lord. Kasi siya yung magkikere sa'yo at ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa buhay mo. Amen. Wala pa natin wala pa This time, we're going to pray. Discouraged ka. Pagod. Questioning. Hindi mo alam kung pwede pa. I want to tell you to you bold face. May pag-asa yung family mo. May pag-asa yung sitwasyon mo. May mangyayari pa maganda. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Talagang natin. Are you couple? Are you couple? What's her name? MC? Mac? What's her name? Char? Okay. Mac and Char, I don't know your situation. I don't know what's happening last year. I don't know what's a problem, underlying a problem and another problem. I don't know. Pero this is what God wants you to know. Hindi pa tapos si Lord sa inyo. There's a new season for you. You're passing maybe into a time of difficulty, a time that you're being pressed. But God wants you to know, may maganda pa siyang gagawin. And you will just one day stand here on this platform, going to testify how the Lord worked in your life. Amen. What's your name? Ikaw na. Alam ko, tiga-tigitir ka na, tama na. What's your name? Christine. Si Christine. Christine, if things in your life seems to fall into wrong places, if things in your life seems like, Pastor, parang ganun, bumabagsak siya sa parang maling kalalagayan. Actually, hawak na yun ang sitwasyon mo. So if you're tempted right now to overthink, if you're tempted right now to analyze everything with your own strength, gusto ng Panginoon sa'yo, inawan mo yun. At ang gusto ng Panginoon sa'yo, mag-focus ka sa Kanya because hindi mo kaya gawin ng Diyos. And I'm talking also to everybody here. Graduate na tayo sa overthinking. Graduate na tayo dun sa time na parang lahat ina-analyze natin. We will just surrender to God dahil hindi patapusan siya sa atin. Can I invite everybody to please close your eyes? Come on, close your eyes. Come on, it's just the music right now playing. Hindi ko alam kung ano yung nasa atmosphere mo ngayon, kung pagod na pagod ka, o pakiramdam mo dry na dry ka. If your atmosphere right now is you're dry, if your atmosphere right now is you're thirsty, if your atmosphere right now is you're seeking, you don't know where to go, we will just surrender to God right now. Amen? And right now, gusto kong dalhin mo sa paanan ng Panginoon yung lahat ng kaisipan na nagpapabigat sa iyo ngayon. Is it a family problem? If it's something that you're dealing right now, come on! Dadalhin natin sa paanan ng Diyos. And this is the encouragement of the Lord for all of us tonight. Hindi pa siya tapos. Ang Diyos na nagsimula ng magandang bagay sa atin, ang siyang natapos ng magagandang bagay na kanyang sinimulan. Father God, come on, raise your hands to Jesus and let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, lahat o Diyos ng kinaharap namin ngayon, lahat-lahat ng kabigatan, lahat-lahat ng tao, lahat-lahat ng fear, lahat-lahat ng concern, oh God, Lord, we lay it up to you with the Lord. At alam namin, oh Diyos, hindi ka matapos. Sa relationship na mag-asawang may laman, hindi ka patapos. Sa sakit na tamang family member, hindi ka patapos. Sa financial problem na mag-isa, hindi ka patapos. Sa buhay namin na gustong sumbang sa'yo, hindi ka patapos. Lord,
tinatanggap namin ang pagkilos mo. Lord, gaya ng deklarasyon namin ng last 10 connect, sunod-sunod na mga testimony ng pagkilos, ng pagpapala, ng breakthrough ang ibibigay mo sa buhay ng bawat isa. But thank you, Father God, we honor you and we magnify you, my Lord, in Jesus' name. Believing, receiving, in your name, O God, in Jesus' name. And everybody say, Amen. 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 Para sa mga natin ng Jesus. God, thank you, my God. Glory. Thank you. God, thank you. There's somebody here who can bring my spirit. There's somebody here. There's this problem. I don't know if it's an uncle. There's right now a problem with your relationship. You feel like betrayed. You feel like I don't know the exact, pero ito, there will be a restoration of a relationship damaged and it has affected the whole family bago matapos ang buwan ng May in Jesus' mighty name. There's somebody here, you've been waiting for a promotion to be received. But that promotion has something to do with parang nagpipigil doon sa opisina. And God is telling you right now, yung promotion na para sa'yo ay para sa'yo at wala pwede makakuha doon kasi ay para sa'yo. There's somebody here. Starting January, you have a debt. You have discovered that meron kang debt. And you were shocked because January entered, it accumulated already a big amount of interest. And you are so anxious when the collector tumatawag sa'yo, takot na takot ka kasi tinatretan ka about this big interest that you're going to pay. I want to tell you right now, God, because of your humility, God is giving you right now the grace para mabayaran yung debt mo yun at sa pangalan ng Panginoong Jesus, you'll be out of debt. Palapakan natin naman ako. Now, bago ako po, at bago tayo punta sa ating small group, bago natin tapusin ang gabi ito, I want you to find 12 people. Ilan? Can you say 12? Last night ko next, ito yung dineclare natin. Actually, nakasulat na doon sa e-book eh. Ang dineclare natin is, maganda, malaki, awesome, ang paano tatanggapin ko sa Diyos. I want you to declare it again tonight. Amen?